Ben Pats. God bless Pastor Ben Pats. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Lalo kong kinabahan tuloy. Amen. But I feel so home. At home. Yeah. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Shall we just love the Lord tonight? Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we give you praise. We give you glory. We give you honor, oh God. You are worthy to be praised. Hallelujah. We give you praise, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fill this place, oh God, in the power of the Holy Ghost. Move in our midst, oh God. Hallelujah. Manifest your presence among us. We give you glory, we give you honor. In Jesus' name. God bless you. You may be seated. Pasensya mga kapatid, ayaw kong maging emotional, pero minsan parang binalik ka ng kahapon. Parang kahapon lang, wala pang mga uban, meron pang mga buhok. Hindi ko sinasabi doon sa mga dati kong kasama dito dahil kayo mukhang talagang magaganda pa. Ako mukhang napatiwala na ng panahon. Pagdating ko mga kapatid ay naglakad-lakad ako. Madaling araw, alas 5 ata yun, lalakad-lakad ko siya. Talagang parang I was transported ng 1940. The same smell, the same. Lalo mga kapatid mo ako ay pumasok sa New Life Fellowship. Talagang ibinalik ng Panginoon ang calling. Amen. So hindi na muna ako mag-dwell dyan kasi parang hindi ko kaya. Thank you. But it's so good to see, hallelujah, ang ating mga kasama. Amen. Brother Johnny. Binulong niya mga kapatid sa akin kanina na nung pumasok siya first time, ako raw yung nag-lay hands sa kanya at nag-receive siya ng banal na Espiritu. To God be the glory. Ang tanong ko sana sa kanya, Brad, ganun ba? Parang wala ako natanggap na blessing galing sa iyo. Joke. Amen. Of course, Sir Noah, God bless. Sister Presti. Sir Irene, Sir Gemma, at sa lahat ng mga praise the Lord, oy. Praise the Lord. Andiyan ka pala. Amen. At sa lahat ng ating mga kapatiran, God bless you. Thank you mga kapatid sa inyong pagtanggap sa akin, Pastor. Hallelujah. Bobby, Sister Cynthia, Pastor Nilo, kung saan ka man naroon. Hallelujah. At huwag ka mag-alala, nandito ako. Kung hindi na ako alis. But again, I am so thrilled to be here. Hallelujah. This Sunday. And iba mga kapatid ang dating pagka talagang meron kang personal na koneksyon. At sabi ko nga sa inyo mga kapatid, I feel so home in this service. Parang gusto ko na nga lang sana makinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon. So walang pagtatagal mga kapatid, tayo ay tumayo. Amen. At buksan natin ang ating mga Biblia. Sa Galatians chapter 5 verse 15, I like what our pastor mentioned about dwelling. Amen. The scripture said, "This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh." I'd like to talk to you about dwelling. Glory dwellers. Glory dwellers.
I like to dwell in the glory of the Lord. I dwell in the promises of the Lord. Praise God, praise God. Father, in the name of Jesus, we worship you. We adore you, we magnify you. We give you all the praise and glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Makalingkod na mo mga isnoon. Magkaupo na mga kapatid. Amen. Alam ko na halo-halo. Okay lang pang halo-halo dito mga kapatid. Dahil inuusayan ko yung aking pagbibisaya. Dahil doon sa Bisaya, pag nagtagalog ka, ayaw nila. Gusto nila talaga Bisaya. Kaya napipilitan ako mag-Binisaya. Natuto na lang ako mga kapatid, bagamat ako'y talagang Bisaya. Pero lumaki ako sa Maynila. Wala akong punto ng Bisaya. Talagang Tagalog na Tagalog ang aking pananalita. Subalit nung ako ay na-hold up, doon sa Baguio, ilagay ang kutsilyo doon sa aking likod, tinusok parang ilagay niya, parang tinusok niya. Ramdam na ng bandang ko yung aking dulo ng kutsilyo at saka yung tao sa aking harapan. Ang sabi niya, hold up ito. Akala ko pa nga nagbibiro eh. Pero paglingon ko, mukha talagang kriminal yung tao. Hold up! Ang sabi ko, walang pira. Lumabas ang pagkabisaya mga kapatid. Kahit na ano palang tago mo, lalabas at lalabas ang katotohanan. For the first time, instead na wala akong pera, wala akong pira. Siguro natawa yung wala pera, bumagsak. Ang sabi ko sa kanya, in the name of Jesus. Para nagkaroon mga kapatid ng animated suspension. Pagkagising ng aking mata, pagkamulat, yung taong nasa aking likod nakaluhod sa aking harapan. Amen. At yung taong nasa aking harapan nakatitig at nagtatanong, ano ba ang nangyari? Ako rin. Parang hindi kami makapaniwala sa kilos ng Panginoon. Nakatitig ako sa kanila, nakatitig sila sa akin. Ang sabi ng Panginoon sa aking spirito, hindi ko nasabing narinig ko ang tinig ng Panginoon. Pero sabi sa aking spirito, oh, ano pa inaantay mo? Tumakbo ka na! Kumaripas ako takbo mga kapatid. Alam niyo, nakapunta kayo ng Baguio City sa Magsaysay, papunta doon sa church. Kumaripas ako ng takbo mula sa palengke hanggang doon sa simbahan. Wow. Hindi na ako tumigil. Mas mabilis pa raw ako sa alas 4. Minsan, mayroon ng ginawang kapangyarihan, himala ang Panginoon sa ating mga buhay, but sometimes we don't recognize ang mga bagay-bagay at pagpapala ng ating Panginoon. Shall we say amen? Hindi pa yan mensahe mga kapatid. Babalik na tayo sa mensahe. Ready na ba kayo mga kapatid? Tulad ng sinabi ko, halo-halo na lang ito, no? Ang sabi mga kapatid ni C.S. Lewis, one of the most important writers of the 20th century, once famously said, I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy. And he said that the most probable explanation is that I was made for another world. Ang wika niya mga kapatid, kung matagpuan ko sa aking sarili ang isang hangarin, hindi kayang punan ng anumang karanasan sa mundong ito, ang pinakamalapit na paliwanag ay nilikha ako para sa ibang mundo. I am made for another world. Indeed, hallelujah. Because this world is not our home. We are just passing through. Amen. Ang sabi ng awit, my treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me
from heaven's open door. Amen. And I can't feel at home in this world anymore. Let me remind you that this world is not my home. Amen. I am waiting for the coming of the Lord. And when the trumpet of the Lord shall sound, we will be all together with the Lord forever and evermore. Indeed, hallelujah, hallelujah. You see, this profound insight invites us to examine the longing of our soul. Ang kaisipan na ito ay nag-iimbita sa atin, mga kapatid, upang suriin yung mga longing ng ating mga kaluluwa. Amen. The yearning for something extraordinary. Something that is eternal. Amen. And so he concluded that such desire is not accidental. It's not. Rather, they point you to your destiny. Tinuturo tayo, mga kapatid, sa ating pinanggalingan at sa ating patutunguhan. Purihin ang ating Panginoon. Ito ang pagtawag upang manahan sa gloria ng Diyos. Amen. Ang malalim na pananaw na ito ay nag-aanyaya sa ating mga kapatid na suriin ang malalalim na hangarin ng ating kaluluwa. Ang pananabik para sa isang bagay na higit na hindi karaniwan. Hindi nasisira. Walang hanggan. Kaya nagpasya siya, mga kapatid. Amen. Na ang mundong ito ay hindi niya tahan. You see, the spiritual realm is not an abstract or concept or myth, mga kapatid. It is a real dimension. Oh yes! Hallelujah! Ito ay totoong lugar sa Espiritu. The Scripture tells us that while our natural senses are tuned to the physical world, are tuned to this place, there is a deeper, invisible reality that only accessible through faith. Amen. Only accessible to faith. Shall we say amen? Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There is a deeper, invisible reality accessible only through faith. Hebrews 11 says, define faith as the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Faith opens the eyes of our spiritual spirit to perceive and interact with the divine realm. Yes. Ang ating nakikita sa ating mga mata, kung maayos pa ang iyong mga mata, hindi katulad ng aking mata, may mga floaters na. In fact, meron akong schedule sa darating ng pag-uwi ko, ay i-scrape yung mga, kung anumang mga bagay na nandyan na papalabo sa ating mga patingin. Hinabi mo pa, ministro mo tuloy. Hinabi mo na sila na lang mag-isip. Mga katarak na. Yung ating kaliwang mata, halos hindi na makakita, pero maliwanag na maliwanag yung aking kanang mata. Lalo tigit, mga kapatid, ang mata natin sa Espiritu. Hallelujah! 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 Amen. So, bibigyan natin ng mga ilang mga exploration ng mga bagay-bagay. Amen. About the things of the Spirit. Ang sabi, mga kapatid, ng Revelation chapter 1 verse 10, I was in the Spirit on the day of the Lord's day and heard behind me a great voice of a trumpet,
Remember, David said, John said, I was in the Spirit. Only when you are in the Spirit that you can see the things of God, the power of God, and the anointing of God. Nowhere in the Bible that you have a perception when you live in the flesh. But when you transition to the Spirit, you can see the power of God. Narito mga kapatid, si John in his 80s and 90s. He's not a young man. John was actually an old person when he was thrown into the Isle of Patmos. Kasama yung mga kriminal, kasama yung mga halang sa bibuka, yung mga walang hiya, tinapon siya roon, kasama niya ang nakapaligid sa kanya. Mga kapatid, it's not a place for a Christian. It's not a place for a man that loves God. Hallelujah. Paano mo iisipin na si John, hallelujah, nandoon kasama ang mga kriminal. He was exposed to the elements, to the heat, to the weather. Amen. But he's toiling day and night. Despite of the circumstances, his connection to God is inside. He knows how to praise. He knows how to worship the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And I know that you know what I'm talking about. Dahil kayo nagpapagana, nagtatrabaho, naghuhugas ng bingana, may narinig pa kayo mga boses kung saan-saan. Hallelujah. Ang karanasan, mga kapatid ni John, ay hindi isang panaginip. Hindi isang imagine. My vehicle to the throne of grace, to the throne of mercy. Hallelujah. You know what happened? You know what happened? The scripture said, and I will show you what must take place after this. Now you no longer have the problem kung anong gagawin mo, sapagkat sa Espiritu ng Panginoon, nakita mo na ang susunod na pangyayari. Nakita mo na sa Espiritu kung ano ang kaganapan sa mga darating na panahon. Sa pagmamagitan lamang ng Espiritu ay mapagmamasdan mo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay. Bakit kinakailangan mo, mga kapatid, mag-struggle, mag-uumiyak ng todo na parang ang tinapay na baboy? Kung makakarating ka sa presensya ng Panginoon, ituturo sa iyo ng Panginoon ang susunod mong pagkilos, ang susunod na darating na kaganapan sa buhay mo. Yan ang benepisyo ng pagiging Kristiyano. Hindi ang salapi, hindi ang posisyon, kung hindi nakapiling natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi mo kinakailangan magantay ng langit, hindi mo kinakailangan mamatay para makarating sa kalangitan. Ngayon pa lang, bibigyan ka ng Panginoon ng mga glimpses ng heavenly things, glimpses, hallelujah, of the place of glory. Come on. Kinakailangan natin ilapit sa Panginoon. Panginoon, hindi sapat itong nararamdaman ko. Masarap na pagpupuri. But Lord, I want to be in your presence. I want to be ministered to. Hallelujah. And so you are no more struggling because you are in the presence of the Lord. When you pray, sometimes kahit na 5 minuto lang, pagod ka na. Struggle to pray. Indeed, it's really struggling to pray.
Minsan napapansin mo ba? Isang oras na parang baliwala na. Yes. Hindi ito kahabaan ng prayer. But when God captured you in His presence, hindi mo namamalayan 2 oras ka na pala sa presensya ng Panginoon. Hindi mo namamalayan 4 oras ka na sa presensya ng Panginoon. Hindi ka nagpapaghanga, hindi ka na tumatawag, hindi wala ka ng prayer request sapagkat ini-entertain ka na ng Panginoon sa lahat ng iyong pangangailangan. Hallelujah, hallelujah. Okay lang ba ito mga kapatid? There is a clear transition from the natural perception to the spiritual insight. John is instantly transported from earthly to the heavenly, from the limitation of the flesh to the limitless realities of God's Spirit. That should be the norm in our worship. That should be the norm of our praise. Huwag kayong umuwi hanggang hindi nag-minister ang Panginoon sa inyo. Hallelujah. Keep on praising. Hallelujah. Keep on praising. I don't want to be try to share something. If it is a mistake, it's my mistake. Lapit ko sa inyo mga Bible teacher. Sa tabernacle, merong first, the court, holy place, and holy of holies. Yes. And this is totally, slightly different from our traditional mindset. Ang priest, pagdating doon mga kapatid sa holy place, hawak niya at meron doong candlestick, 7 candlestick, and what? Table of showbread. And once a year, he needs to bring the sacrifice into the Holy of Holies. Na traditional thinking, pumapasok ang priest sa presensya ng Panginoon. But remember, ang veil ng tabernacle is 4 inches thick. Walang bukas. Lawak, kung bubuhatin mo sa ilalim, mabigat, may hawak ka. Paano ka makakapasok? No, you cannot enter into the presence of God unless God invites you. We have no power to invade the glory of the Lord unless the Lord invited you in. Unless the Lord transported the priest into His presence. When we stand before the presence of the Lord with our praise and our worship, the Lord will transport you into His presence. Just like the priest once a year, he would stand there in front of the veil, waiting for the glory of the Lord, waiting for Him to be transported to the Holy of Holies. Amen. That should be the way to approach God. Hallelujah. Lord, we stand before you. Allow me, amen, to enter into your presence, oh God. To the presence of God, you are no longer working because the Lord is ministering to you, healing you, entertaining you. It is a place of rest. It is a place of glory. That's where the glory of the Lord dwells. That is a place you want to be in tonight. To be in the glory of the Lord, not just in the outer court, not just in the holy place, but in the Holy of Holies, where the Spirit of the Lord, where the glory of the Lord dwells. We can be in the Spirit of the glory of the Lord tonight. Shall we say amen? Shall we say amen? Hallelujah! To God be the glory. Isaiah chapter 6, chapter 1 recorded the prophet's dramatic vision. Isaiah, he said, I saw the Lord sitting on the throne. Does anybody here saw the Lord? We should see the Lord because we are His children. You have a right to see the Lord.
Hallelujah. And here, Isaiah said, I saw the Lord seated on the throne high and exalted, and the train of his robe filled the temple. You see, this is another encounter with God's glory. It was so overwhelming that it exposed its own worthiness. Pag nakita mo ang gloria ng Panginoon, makikita mo ang iyong sarili na hindi sapat, mga kapatid. Nakita niya, kaya nga sabi niya, woe to me, I am ruined, for I am a man of unclean lips. But in that sacred moment, Isaiah was purified and he was commissioned. The glory of God did not merely humble him, but it transformed and sent him. Your encounter with glory. Yes. Amen. I'm going to give you a few examples. I hope we enter into the throne of grace tonight. Paul testified this transcendent experience in 2 Corinthians. He described being caught up to paradise. And the Bible said, hearing things that cannot be uttered. May mga narinig siya mga salita na hindi pwedeng ipaliwanag. Hindi mo makikita sa laman niya. Only through the Spirit. Amen. That's why we need to live in the Spirit. Amen. Whether in the body or out of the body, Paul was ushered beyond earthly confines into the presence of the Lord. He was transported to the third heavens. Shall we say amen? He was transported, hallelujah, to the third heaven, and he saw things that cannot be uttered. And he cannot recognize whether he was in the spirit or he was in the body, because his body is identical with his spirit. Amen. Tingnan natin ang ating mga sarili sa salamin ng Espiritu. Kung ito'y magkaiba, mga kapatid, minsan yung ating Espiritu ay payat, ay sa ating spiritual na ating physical na pangangatawan. Amen. Healthy tayo. Nagpupuri tayo. Subalit kung titignan natin ang ating mga sarili sa salamin na spiritual, hindi patay, payat, mga kapatid, kulang sa nourishment, kulang sa pagpupuri, kulang sa paglilingkod, kulang sa pagtitiis, kulang sa pagsunod, mga kapatid. Hallelujah. But Paul said, hindi ko ma-identify kung ako ay nasa espiritu o ako ay nasa laman. Come on, let's clap our hands to the Lord. What am I saying? I am saying that there is a place of rest for the people of the Lord. Hallelujah. May lugar ng kapahingahan ang bawat anak ng Diyos. At ang paraan ng pagpasok ay pagpupuri sa ating Panginoon. David, a man after God's own heart. Amen. Magtataka ka dahil merong malalim na desire. Si David with intimacy with God. He desired to be with the Lord. Na minsan nag-explore siya doon sa tabernacle. He was not allowed to be in that tabernacle because he was not a priest. He is not allowed to eat the bread. It's only for the priest. But David, out of his desire, out of his hunger, and out of his desire for intimacy with God, he was able to enter into the third dimension. The third room, God allowed him to be there. And David saw the crucifixion of the Lord. An Old Testament man became a New Testament prophet. Why is that?
Dahil sumalalim, mga kapatid, kanyang desire na makasama ang ating Panginoon, that I may dwell in the house of the Lord forevermore. Amen. Dahil papasahin natin ang talatang yan, mga kapatid, sa Psalms chapter 22. Amen. Gagamitan natin yan ng salmi. Ang sabi ng talata, my God, why have you forsaken me? The exact words of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. David was able to saw 1,000 years before the crucifixion because he has a deep, hallelujah, desire to be with the Lord. Lord, I want to be with you. And so he saw the exact words of the Lord Jesus Christ. He heard it in her spirit. He wasn't a prophet. He wasn't in a ministry. He was a king. But it doesn't matter who you are. If you really love the Lord, God will transform you into His presence. Why are you so far from saving me? The exact words of the Lord. He said, so far from my cries of anguish, my God, I cried out day, but you do not answer me. By night, but I find no rest. Yet you are enthroned as the Holy One. To God be the glory. To God be the glory. This is the time where we pursue not just a church going, not just a fellowship, hallelujah, but really desire to be in the presence of the Lord, become intimate with the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Okay pa ba mga kapatid, magdadagdag ako ng dalawang example. Acts chapter 2, Philip miraculously transported. We heard it as a story. Istorya lang yan, wala pa nangyari yan sa atin. But istorya ang totoo dahil naganap sa atin. Kung naganap sa kanila, maaaring maganap sa atin. Hallelujah! Isang pastor, isang kaibigan na mga naral, minsan inimitahan. Na mangaral sa isang malaking iglesia. Nung time na ng service tulad ni Pastor Bobby, nandun ako sa room, sa office, ang sabi niya, Pastor, umpisa na tayo. Subalit, ang kaibigan kong ito, ang sabi niya, Pastor, pwede bang sumaglit ako sa prayer room? Oh, nag-pray. After 5 minutes, mga kapatid, lumabas yung evangelist para mangaral na handa-handa na feel niya na ang Espiritu ng Panginoon. Feel niya na yung anointing. Alam niyo yung feelings na you feel the anointing of the Lord. Ang kaso mo, pagpasok niya sa auditorium, wala ng tao. Punta yung mga tao dito. Baka nag-rapture na. Naiwan ako. Siya pang naiwan, siya pang nag-pray. Next na daw mangyayari ka. The best is, pray ka lang lagi. Di pinuntahan niya ang office ng pastor. Katok siya. Pastor, operin ko. Pagbukas mga kapatid ng pinto, yung pastor ang kasimano. Ang sabi ng pastor, saan ka galing? Ang bira, iniwan mo kami. Nawala siya mga kapatid na pagkaakala niyang 5 minutes siya nag-pray siya mga kapatid ng isang araw, Lunes na siya nung bumalik. Sabi niya, totoo. Kita mo, hindi tayo makapaniwala. Pag kinuha ka ng presensya ng Panginoon,
Si Moses nga, nag-pray, 40 days eh. Yun, isang araw lang. Napapansin mo yan, minsan nagpe-pray ka, alam mo 5 minutes lang yung pray sa oras. Hindi mo nararamdaman. Si Martin Luther, nung nagpe-pray mga kapatid, natatapos siya ng 8 hours. Akala niya minsan lang. Kasi pagka hindi ka nag-i-struggle, ang Panginoon na ang nakikipagkwentuhan ka na sa Panginoon. Nakikipagkwentuhan ang Panginoon sa iyo. Hindi Panginoon! Hallelujah, Panginoon. Hirap ka. Pero pag kaibigan mo, kausap mo, magkakapi kayo muna. Di ba sa kwentuhan? Hindi mo naman malay, uy, uwi tayo, gabi na pala. Lalo yung mga nai-inlove. May mga shortcut. Dadaan talaga sa long way. Para mapahaba ang usapan. Ganon ang nararamdaman natin sa Espiritu ng Panginoon. Yes! Hallelujah! Ang sabi mga kapatid nung evangelist, Pastor, 5 minutes lang po nag-pray. Ngayon, naunawaan ng pastor na he was caught up in the presence. Yes. Hallelujah! 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 So, Philip is miraculously transported by the Spirit from one location to another. You know what? It's gonna happen, hallelujah, sooner than we think. Because darating ang panahon, mga kapatid, na maaaring dadaanan tayo sa mga pagsusubok sa buhay. Kinakailangan na ng mga supernatural events sa ating mga buhay, mga kapatid. That we are so desperately need the touch and the blessings of the Lord. That we desire to dwell in His presence. It's no longer about our work, no longer about money, it's no longer about financial blessing. It is all about the presence of the Lord and our personal relationship with God. That Paul, amen, is willing to give up everything just to be with the Lord. Hallelujah. I don't work, hallelujah, mga kapatid, para lang yun ang ikabubuhay ko. Hindi yun ang objective ng buhay ko. I work and I earn money so that I can maging support ang mga kapatid to enhance the work of the ministry. Shall we say amen? Amen. Pagkagising, pagkamulat ni Philip, mga kapatid, nasa ibang lugar na siya. Baka pwedeng gawin natin yan. Pagkagising mo, nasa United States of America na. Grabe yun, no? Walang hindrance ang flesh, the spirit. Oh, yes! Pag sabihin, nagmamagic ako, no? That's Bible. Darating ito sa buhay ng mga mananampalataya. Si Jesus Christ, hindi na kailangan ng pinto eh. Dumadaan siya sa wall. Ito ang tunay na biyaya ng isang mananampalataya. Na darating when our mind is open to the Spirit of God. Nagpa-practice pa lang tayo ngayon. And mind you, we don't need to be glorified body. Today, that powerful experience could be done. Yung lolo ko, mga kapatid, pinahinto niya may bagyo eh. Pinahinto yung bagyo. May na-demon po siya sa amin, mga kapatid, na sinampal ng impactor oil. Sa baliti eh. Ginabato niya yung baliti, sinampal siya ngayon ng palakasangin. Yung ulo niya pupunta sa kabila. Totoo, Spirit, totoo mga kapatid. May nasampal na ba siya ng impacto? Pag nasampal ka ng impacto, yung ulo mo ikot siya. Yung tao nga, masakit, impacto ka. Pinatawag yung lolo ko, mga kapatid. Sa bundok siya nagpapastor. Siya na ang pastor, siya na ang nurse, siya nagpapanak, siya naglilibing.
Para siyang kape. 3 in 1, at 3. Ano ba tawag doon? 3 in 1? Siya na lahat. All in 1. Siya ang kumadrona, nagpapaanak doon sa bundok. Siya na rin ang nagtutuli sa mga bata doon. Siya na ang doktor. Lahat. Siya ang pag-asa ng bayan. Pinatawag siya, mga kapatid, dahil yung aming kamag-anak nasampal nga ng impacto. Tumabingi yung ulo. Buhay pa hanggang ngayon si pastor na rin, Pastor Henry. Sinaway niya lang mga kapatid. Naibalik yung kanyang ulo. Completely bumaliktad talaga yung ulo niya. Ang laki ng pasasalamat niya. Grabe Dahil bumalik ang ulo niya mga kapatid sa tamang peso. Purihin ang Panginoon mga kapatid. The Spirit's power transcends natural law and empowers believers for a supernatural ministry. Supernatural ministry, hallelujah. That now you realize and recognize the power and the authority of God in your life. That now you're able to lay hands on the sick. Amen. Minsan nanguhula pa tayo, gagaling ba ito? Hindi. Basta mga kapatid, you just have to do it in the name of Jesus Christ. And there is no more struggle. You are now manifesting. You are now revealing the Christ in you. The hope of glory. Hallelujah. Tapusin ko na nga ito. Last example. Alam mo, Pastor, tayo mga pastor minsan, sa sobrang bait na mga kapatiran, nangihina tayo. Diba? Sa sobrang bait, para bang nagkakasakit ka sa sobrang bait nila. Wala, di ba, hindi nangagat, hindi nangaaway. Sobrang bait, dapat gusto mo rin naaway ka eh. Para lumakas-lakas ka, di ba? Si Moses meron 3 million na pinapastoran. 3 million extra life. Pero bakit siya namatay na maaga? Hindi tayo pwede magpipina. Yung contemporary ni Moses, 700, 600, 500. Si Moses, 120 lang. Nagtanong yung iba, bakit siya namatay ng maaga? Paano hindi ka mamamatay? Nagpastor ka? Pag nagpastor ka, mamatay ka ng maaga. Nadami ng... Wala namang pasaway dito, alam ko yun, mababait. Galing ako dito eh, mabait na. Yung mga kapatirin, nakakalimot mag-abot-abot dyan. Dumating sa punto, Sister Cynthia, na si Moses discouraged siya. Kahit na napakarami niyang member. Kahit na ganito pa karaming member, inaabot ka talaga ng Panginoon, ayoko na! Yun ang sabi ni Moses. Lord, patawarin mo, Panginoon, kahit na marami ito. Kahit na $1 lang ang tithes ito, okay na. 3 million, eh. Dami no. Pero ayaw na ni Moses. Kasi hindi sapat ang konsumisyon na natatanggap niya, mga kapatid. Katumbas na maliit na salaping kanya natatanggap. Di sapat to, Panginoon. So, nandun siya sa very discouraged point sa kanyang ministry. Ang sabi ng Panginoon, okay, bukas gusto ko makipagtagpo sa iyo. Gusto ko makipagtagpo sa iyo, ang sabi ng Panginoon. At kinabukasan, sa Mount Sinai, nilagay ng Panginoon si Moses sa isang bato para hindi siya magulong doon sa kanyang makikitang revelasyon.
The Bible said that Moses saw the backside of God. But God has no back. God is a spirit. They that worship Him must worship Him, the Spirit and in truth. Ang ipinakita ng Panginoon, ang handsad ang ibig sabihin, yung mga nakaraang ginawa na ng Panginoon. Isa-isa niyang ipinakita na parang video mula nung umpisa mga kapatid hanggang sa present time. Ipinakita ng ating Panginoon, hallelujah, ang creation. And Moses began to see ocean. He began to see clouds and began to write, in the beginning God created the heavens and the earth, and the earth was without form and void, and the Spirit of the Lord moved upon the face of the water. You see, out of His backsliding spirit, the Lord showed forth His glory, that Moses was able to witness the creation of the world. He saw the power and the might of God move before his eyes. Nakita niya mga kapatid ang paglabas ng mga mapataas na bundok, ang mga isda mga kapatid sa karagatan. Ipinakita ng gloria ng Diyos sa kanya. Kaya nga Moses is the writer of the Pentateuch. Dahil napagmasdan niya sa Espiritu ang paglikha ng langit at ng lupa. Yes. Amen. Mahirap bang hilingin sa Panginoon yung ganong uling mga tagpo sa buhay na meron pang mas malalim na biyaya ang ating Panginoon? Marami sa atin nagsasabi, gusto ko pumunta sa langit, maraming gold. I walk in the streets of gold. Magandang awitin yan. Pero bakit doon lang sa langit? Bakit hindi dito? Alam niyo, sa langit hindi mo kailangan ng gold. Kasi wala namang pawn shop doon eh. Paano ko na isasangla ang gold kung kailangan mo ng gold ngayon para makabili tayo ng magandang simbahan? Pero ang mindset natin, ang biyaya doon na sa langit. Hindi ko na kailangan ng gold sa langit, ang kailangan ko lang Panginoon. Hindi ko kailangan mga kapatid ang mga magagarang mansyon. Dito natin kailangan. Eh bakit hindi natin ipag-pray na ibuhos ng Panginoon ang yaman ng sanlibutan sa mga anak ng Panginoon? Why? Because we have a wrong mindset. Hallelujah. Dahil hindi ibinigay sa atin ng Panginoon, dahil susuluhin mo lang. Walang hindi mo ibibigay sa gawain. Hindi, minsan yung tithes kulang. Minsan inutang, minsan hiniram. Hindi na may balik. Tinadaan na lang sa pagsisisi. Lord, patawad. Lord, patawad. Hindi pwedeng patawad. Kinakailangan natin magbayad ng rent. Kinakailangan natin pakainin ang mga staff. Hallelujah! Hallelujah! Why am I saying that? If you have that faith that we can move mountains, we can do the things of God, it should be today, not in heaven. Because in heaven, all we need is God and the Spirit of God. We need God here on earth. We need the blessing of God right here on earth. I pray that the power and the anointing of God be upon you, and that God will enrich you with financial blessing so we can support the ministry of God. We can evangelize the world. Hallelujah. We can proclaim the power of God to this world. Come on, I want you to believe with me, because the Bible said that the wealth of the world belongs to the people of God. Open your mind and your understanding. Hallelujah. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord.
Amen. Magko-close na ako dahil napakahaba. Meron pang 10 page ito. Ang sasabihin ko lang sa akin pagtatapos. Mga kapatid, merong lugar. There is a place in God. A realm of glory. Intimacy and rest that He invites each and every one of us to enter. Read Hebrews chapter 4. Read Hebrews chapter 6. The rest of God, hallelujah. That when God will allow you, He will give you a glimpses of His glory and His power. Call unto me and I will answer thee. And I will show you great and mighty things which thou knowest not. Mga kapatid, marami ka nang napagmamasdan. Pero ang ipapakita sa iyo ng Panginoon, ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Great and mighty things. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. Today, if you hear His voice, in the name of the Lord, you hear it in your spirit, you hear it in your mind, and I prophesy, hallelujah, to the spirit of your mind to receive the word of the Lord right now. Hallelujah, in the name of Jesus. Today you will hear the voice of the Lord. Do not harden your heart. Receive it in your spirit. Let us press. Let us press unto perfection, to the fullness of Christ, until His glory fills our lives and split over into the world around us. Amen. That the glory of the Lord will begin to overflow. I pray in the name of Jesus. May God grant you eyes to see, ears to hear, and a heart to dwell in His presence. In the name of Jesus. All over this place, I speak to you in the Spirit. Hear it, receive it, apprehend it. Enter now into the presence of the Lord, because there is no veil. The veil was rent, and we are all welcome to the presence of the Lord. Shall we all stand as we step into the realm of the Spirit? In the name of Jesus. In the name of Jesus. Enter into the throne of grace. Enter into the throne of grace. I prophesy tonight in the name of Jesus. Hallelujah. Enter into the presence of God. Enter into the dimension of the Spirit. Hallelujah. Let go of your worries. Let go of those things and come up into the presence of the Lord right now in the name of Jesus. Come on, raise your hands and begin to worship the Lord. Praise your way to the throne of grace. Worship your way to the throne of grace. Shout unto God a voice of triumph all over this place. Hallelujah to the back, to the front, all over this place. I capture it in the Spirit of the Lord. Hallelujah. 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 Come on, somebody. Come on, open your mouth and begin to surrender your life to the Lord. Dwelling in the glory and in the power of God tonight in Jesus' name. Hallelujah. 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 Come on. Come on, somebody. Praise God. Hallelujah. You can come over. Hallelujah. In the name of Jesus. I speak to you on the back. In the name of Jesus, be delivered. Amen. Your power be released. In the name of Jesus. Hallelujah. Come on, it's glory time.
like a friend. Come on, in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The power and the anointing of the Lord be upon you. Be released from the earthly successes and move into the realm of the Spirit. I pray in the name of Jesus. Come on, move. Move in the realm. Hallelujah. Praise God. From earth to glory. From earth to glory. From earth to glory. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I speak to you. I speak to you. I speak to you in the name of Jesus. Salvation. Glory to God. Glory to God. There is help for the hopeless, for the wounded in need. In the presence of Jesus, there is power unleashed. Call upon the name of the Lord. He's our defense.